So, I'm Amerto Lorenzo III Silaganas. Today, I will discuss engine cleaning and crack detection. Introduction. Engine cleaning and crack detection are vital maintenance procedures that ensure the efficiency, reliability, and longevity of an engine. Over time, engines accumulate dirt, grease, and carbon deposits that can reduce performance. Similarly, cracks or defects in engine components can lead to serious damage if not detected early. These procedures help maintain engine integrity and prevent costly repairs of or engine failure. So, ang ating i-discuss po natin ngayon is paano ba mapanatiling ma-maintain ng maayos and ma-maintenance natin yung ating engine and mapanatili natin itong maayos and malinis, so magamit natin in the long run. Objectives: to maintain the cleanliness and proper operation of the engine. So ang pinaka-objective po natin sa topic na to is ma-maintain po natin yung kalinisan and proper procedure po sa gagawin natin or sa engine to detect cracks, wear, or damage on engine parts, and ma-determine po natin kung ano ba yung mga dapat palitan or mga sira sa ating engine while check natin to or mini-maintenance. And ito, to extend the service life of the engine. And yun, so para ma-extend natin yung engine, so magamit nga natin in the long run and hindi tayo magka-problema habang patagal. To ensure safety and efficiency in engine performance. So para masiguro natin na in the long run is okay yung engine natin, okay yung takbo, and maganda yung performance na binibigay niya sa ating sasakyan. Engine cleaning. Types of cleaning. External cleaning. Removing dirt, grease, and oil from the outer surface using degreasers, pressure washers, or brushes. So, ang external cleaning naman po is paglinis natin sa labas ng engine using degreaser, pressure washers, or brushes. So, itong procedure naman po is tinatanggal po natin yung pinaka-outer na dumi ng engine and mapanatili natin okay and walang dumi. Internal cleaning. Flushing or using chemical cleaners inside the engine to remove sludge, carbon, and deposits from the fuel and oil passages. So, ito naman pong internal cleaning is ang procedure naman po is na paglilinis po natin sa loob ng engine and ayun nga, parang pina-flush natin yung mga chemicals na tulad ng galing dun sa fuel and oil, like yung mga naiwang yung mga residue ng oil and yung mga natatapon-tapon and yun, tulad ng mga baka mamaya may alikabok, ganun. Procedures: disconnect the battery and cover sensitive electrical components. So, bago natin gawin yung paglilinis natin sa engine is ugaliin natin i-disconnect muna yung baterya and takpan natin yung mga sensitive parts ng engine. Apply this degreaser to the engine surface. So, bago natin pisahan yun is lagyan natin ng degreaser. So, madali nating malinis yung mga kailangan natin linisin. Use a brush or cloth to remove stubborn grime. So, gumamit po tayo ng brush or tuyong basahan para po mas smooth nating matanggal yung mga parang yung sa mga engine, yung mga parang madali ang tanggalin na dumi. Rinse with low pressure water and dry completely. So, after natin gawin yon, kailangan natin siyang i-rinse and banlawan na mabuti and patuyuin. So, safety precautions. Wear protective gloves and goggles. So,
normally naman na dapat lagi tayong magsusuot ng protective gloves and goggles every time na may gagawin tayo. And para na lang ma-ensure yung ating safety and walang mangyari sa atin. Avoid spraying water directly on electrical components. So, iwasan po natin mag-spray ng mga tubig doon sa mga electrical components natin, like yung mga nakakonect ng mga connectang wiring doon sa engine or yung mga wiring na nakapalibot sa engine para maiwasan natin yung makuryente or mamaya magka-function yung hindi na mag-function after natin linisin, di ba? And yun, work in well-ventilated area. So, dapat tinatrabaho natin dito sa sa tamang workplace and sa maayos para makagalaw tayo ng maayos. Dispose of waste oil and chemicals properly. Pag-dispose natin tulad nung sa may used engine oil. 'Yon, after natin ma-drain yung fluid na yun and syempre use na. So, i-dispose natin siya properly and kung saan siya pwede i-dispose. Wag lang yung saan natin siya kasi masyadong makalat yun and yun. Crack detection. Methods of crack detection. Visual inspection. Using the naked eye of magnifying tools to check for visible cracks or damage. So, using magnifying tools to check tulad ng mga natin, tag yun, yung parang may salamin na may parang telescope yun. So, kahit mata lang natin, makita na natin yung crack detection. So, ayun, gamit nun, makakita natin or may inspect natin na maayos yung kung ano ba yung sira ng engine and ano bang problema. Magnetic particle inspection. For ferrous metals, magnetic powder is applied to reveal surface or near surface cracks. So, makakita natin yun using magnetic particle inspection. So, parang ilalagay lang ata natin doon sa engine and makita na natin kung ano ba yung mga sira doon sa engine. Dye penetrant inspection. A dye is applied to the surface after cleaning. A developer is used to highlight the cracks. So, ito namang dye penetrant inspection is ginagamit, nilalagay ito dun sa may ibabaw ng engine after malinisan yung engine para ma-highlight yung mga cracks and ma-determine natin kung saan ba nakalocate yung mga cracks na yun. Ultrasonic testing uses sound waves to detect internal flaws or cracks in metal parts. Yung ultrasonic testing naman is gumagamit ng sound waves para mas mabilis natin ma-detect yung mga sira and cracks sa mga metal parts niya. Pressure testing used on cylinder heads or blocks to check for leaks by applying air or water pressure. Yung pressure testing naman is ginagamit siya sa cylinder karaniwan sa cylinder heads and sa mga blocks para ma-check natin mabuti kung may leaks ba, and ina-apply to gamit ng hangin and water pressure. So, ang procedure ng dye penetrant test is clean the part thoroughly. Linisan ng maigi. And next, apply penetrant and allow it to dwell. So, ayun nga, pag-apply ng dye penetrant natin is i-apply natin to ng maayos and para siya tumalab. Remove excess penetrant. So, hindi natin kailangan ng so pagkalagay natin ng dye penetrant is yung mga excess penetrant is punasan natin or tanggalin para hindi na rin masyadong marami or makalat. Apply developer to draw out penetrant from cracks. Inspect under proper lighting for physical indication. So ayun, kailangan natin ng proper lighting para naman ma-inspect natin ng maayos and yun, ma-sight natin kung saan ba talaga yung sira or makita natin, ma-detect natin. Tools and equipment, engine degreaser and cleaning brushes. So yan yung mga pag gawin natin procedure na to, ito po yung tools and equipment.
engine degreaser and cleaning brushes. So kailangan natin to. Yung degreaser is for cleaning, and yung cleaning brushes is pang ano natin, pang kuskus natin, yari sa mga dirt, mga natirang oil, yun, na natapon sa engine. Pressure washer or air compressor. So yung pressure washer naman or air compressor naman is, yung pressure washer naman is ang ginagawa niyan is tinatanggal niya yung mga yung mga mahirap mga tanggalin, kumbaga yung mga duming hindi na natanggal do sa engine, or yung mga na yung mahirap na tanggalin, hindi na kaya tanggalin ng degreaser. Magnetic particle and dye penetrant kits. So ayun nga, nasabi ko kanina, ang paggamit nito is para ma-highlight natin yung mga cracks and ma-define natin kung saan ba nanggagaling ito. Ultrasonic tester, safety gloves, goggles, and aprons yun. So ayun nga, so kailangan natin tong safety gloves, goggles, and aprons para mapanatin natin safe tayo, and kahit may mangyari is hindi siya gaanong malala, ganun. So ayun, conclusion natin. Engine cleaning and crack detection are essential maintenance practices that ensure optimal engine performance and safety. Regular cleaning prevents buildup of harmful residues, while crack detection identifies early signs of wear or structure failure. Together, they extend engine life, reduce repair cost, and promote safe operation. So ayun nga, sa paggawa natin ng procedure na to, mapapanatili nating well-maintain ang ating engine, and mapanatili natin yung performance para sa in a long run niya. And sa pag regular cleaning natin, maiwasan natin yung yung pag-build up ng mga dirt, yun, yung maiwasan natin yung mga kalawang, or matanggal natin yung mga kailangan tanggalin. And ayun nga, habang hinaharap natin yung para ma-identify natin kung saan ba yung mga cracks, and ma-detect natin kung saan siya nakalaga, kung saan siya yun, basta ma-identify natin kung saan ba nanggagaling yung mga cracks. Yun, pwede natin yun, yung sinabi ko kanina, gumamit tayo ng yung tag doon, yung dye, yun, para ma-highlight natin kung saan ba nanggagaling yung mga crack, and ma-identify natin yung mga early signs of wear or structural failure, yun, kung saan ba yung mga pinagagalingan nung bakit ba parang may problema sa engine natin, ganon. And ayun, para mabawasan din gastusan natin, and maging safe din tayo sa paggamit ng ating sasakyan, and maging maganda yung performance niya. So yun, thank you guys.